Pag-aaral sa ating mga batas, libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Konting palo lang, child abuse agad. Kaya ano ba, ang panahon ngayon sobra na, di ba? Grabe na, madalas natin itong Opo. naririnig. Opo, lalo na sa mga pagdating sa pagdidisiplina sa mga bata. Noon, normal lang ang palo sa mga batang Eh ako nung pasaway. grade 1 ako, napalo ako ng teacher ko ni Ma'am Soledad Obdin. Kaya napilitan ng ating kongreso na ipasa ang Anti-Child Abuse Law. yes, RA Republic Act 76. 10. Okay, tuloy. Yan, kaya ngayon, dahil dito, no, sa episode na ito, lilinawin po natin, kailan ba pinapayagan ng batas ang pagdidisiplina at kailan na ito nagiging krimen na may parusa? Ano ba ang child abuse? Kapag ba pinalo ang isang bata sa puwet, hinampas ng gamit, pinaluhod sa asin, kinurot sa isang bahagi ng katawan, may turing na agad itong pang-aabuso sa bata? Ang sagot ay makikita nga po sa Republic Act number 7610 o mas kilala bilang Anti-Child Abuse Law. Talaga, abuse na yon. Pwede kang makulong tatay, nanay, pag nananakit ka ng anak. Anong sabi sa batas? Tumutukoy sa pang-aabuso. O pagmamaltrato sa bata, paulit-ulit man o minsan lang, na kinabibilangan ng alinman sa mga sumusunod. One, Physical o psychological abuse, pagpapabaya, kalupitan, sexual na pang-aabuso at emosyonal na pagmamaltrato. two, Mga salita o gawa na nangmamaliit, nanlalait o sumisira sa dignidad ng bata bilang isang tao. Hindi makatuwirang paglait o pagkait sa mga pangunahing pangangailangan ng bata, gaya ng pagkain, tirahan, at pangangalaga. At hindi agarang pagpapagamot sa batang nasugatan na nagre-resulta sa malubhang pinsala, kapansanan o pagkamatay. sa madaling salita, Nagiging child abuse ang pagdisiplina at mabigat na pinaparusahan ng pagkakakulong sa ilalim ng Republic Act number 7610 kung ito ay sobra. o marahas. Nakasasakit sa katawan o isipan. At nakakabababa sa dangal at dignidad ng bata. Alam mo, agawan mo lang ng toy ang bata ng laruan Child abuse na yan. Oo. Kaya kung di pasok sa child abuse ang pagpalo sa bata, may pananagutan pa rin pa ba sa batas? Ayan, linawin po natin ito. Sa kasalukuyan, dahil sa mga umiiral na batas, hindi pinahihintulutan ang pananakit sa bata kahit pa ito ay ipinapaliwanag bilang paraan ng pagdidisiplina. Kung ang simpleng pagpalo o paghampas sa puwet ng bata ay ginawa ng walang layuning hamakin, maliitin o yurakan ang dangal ng bata, Parang joke lang. Oo. okay? O hindi masakit. Parang tinapik lang yung sinasabi niyo. Yes, at hindi po nagdulot ng malubhang pinsala, maaaring hindi ito pumasok sa krimeng child abuse sa ilalim po ng Republic Act Lambing number lang ni at tatay. 7610. Lambing. Opo. Baka Becky si tatay. Gayon man. Dahil man, hindi. Gayunman, hindi nangangahulugang wala ng pananagutan sa batas ang nagdisiplina. Depende sa sitwasyon at mga pangyayari. Maaari pa rin siyang managot sa kasong physical injury sa ilalim ng Revised Penal Code. Kung hindi pasok, ano na naman, mahalagang tandaan na mas Mas mabigat ang parusa sa ilalim ng Anti-Child Abuse Law kumpara sa karaniwang krimen ng physical injuries. Oo nga, kaya yung fiscal dapat child abuse sa ikaso. Lalo kung paulit-ulit nananakit ang nanay o tatay sa bata. Alam nyo kasi, ang bata na sinasaktan, nagiging violente. Gagawin din nila sa iba yan. Future. Psychologically. Mag-aral kayo ng child psychology. Trauma. Kaya kailan hindi ituturing na child abuse ang pananakit para maging malinaw? Ang isyong ito, mga kababayan, lalo na para sa mga magulang, guro, at sa lahat ng nanonood. Narito ang ilang halimbawa mula sa mga desisyon po ng Korte Suprema. Sa kasong Bongalon versus People with GR number 169533, March 20, 2013, tinawag ng isang ama na animal ang isang menor de edad na nakaaway ng kanyang anak at hinampas ito sa likod. Sa isa pang kaso na Habalde versus People, GR number 195224, June 15, 2016, naglalaro lamang ang mga bata ng langit lupa. Sa gitna ng laro, natulak o natapik ng isang bata ang kanyang kalaro dahilan upang mahulog at masugatan sa ulo. Nang malaman ito ng ina, nung ginawa ng ina, nakibata Sinugod niya ang kalaro, hinampas at sinakal sa leeg Ay. dahil sa takot at pag-alala na baka mamatay ang kanyang anak.
Sa parehong kaso, sinabi po ng Korte Suprema na hindi ito itinuturing na child abuse dahil ang ginawa ng mga akusado ay biglaan Biglaan. at bunga ng galit sa mismong sandali ng insidente. Passion. Yun, Yes. para exempting circumstance yan, ano? At nag-ugat po sa kanilang pag-aalala bilang mga magulang sa kaligtasan ng kanilang Ay, mga iba na may anak nangyari sa na San nasaktan. Pablo. Dinala sa gubat yung bata, tapos pinagsasaksak. Aba. Oh, tinapyas ang tenga. Grabe. 8 years old, gumanti lang daw yung lolo at tatay nung bata. Pinatay. Hindi naman, ito iba to, hindi naman namatay yung bata Oo. Bagamat hindi sila natulan ng child abuse, Naparusahan pa rin ang mga akusado sa krimeng slight physical injury sa ilalim ng revised penal code. ayun, may isang ama naman sa ngalan ng pagdisiplina, hinampas ng pamalo ang kanyang minor child, Ako. habang minumura. Dahil hindi pa umano ito kumakain, hindi doon natapos ang pananakit niya. Nang mapansin ng ama na kulang ang pera sa kanyang alkansya, muli siyang nagalit, ibinuhos ang Ayan. galit sa ama, hinampas ng daspan, sinabunutan, sinipa. Nako. Ang pangyayaring ito ay paksa sa isang kaso na GR number 2684 kung saan nilinaw ng Korte Suprema ang sumusunod. Bagamat may karapatan ng isang magulang na magdisiplina sa kanyang mga anak, ang ginawang pagdidisiplina sa kasong ito ay sobra at marahas Oo. at hindi akma sa layuning ituwid ang pagkakamali ng bata. Ang pananakit na ginawa ay lagpas na sa tamang disiplina. Dahil dito, malinaw na ang pananakit ay hindi na basta pagdidisiplina, kundi ginawa na upang maliitin, saktan at yurakan ang dignidad ng mga bata Saka bilang yung tao. galit ng magulang, huwag nyo ibuhos sa anak nyo. Minsan pa nag-aaway kayo mag-asawa, yung anak nyo pagdidiskitahan nyo, Kawawa ah. mali yun. Ang mga anak, bigay ni Lord sa atin para mahalin. Yakapin, yungan, palakihin na mabuting tao. Hindi ituro ang maging isang parang hayop na pag nagalit, wala nang kontrol. Diba? Kaya tandaan natin, Ang pagdidisiplina ay dapat may pagmamahal, pag-unawa at pagpipigil. Hindi kailanman tama ang pananakit o panlalait. Ang disiplina ay gumagabay, hindi nananakit. Para sa mga bata, ang paggalang at pagsunod sa magulang ay mahalaga. Makinig, umunawa at makipag-usap ng maayos. Ang respeto ay pundasyon ng maayos na pamilya. Sa tahanan nagsisimula ang mabuting asal. Kung may respeto, may pag-unlad. Kung may pag-unawa, may kapayapaan. yan.